Bringing hope the world over. Hope Channel. Welcome sa atong takna sa pagtuon sa pulong seryos, sa pagdugang sa atong kahibulo, kung saon pagkinabuhi nga andam sa pagparehag sa atong manunubos nga si Hesukristo. Ako gikalipay ang pagpakig-uban kaninyo pinagining programa dinhi sa Hope Channel Philippines. Sa atong pagbadayon ako kamo awhagon sa pag-uban kanako sa pagampo. Ito nato atong mga ulo. Amahan nga balaan among silimbahon nga Dios. Kami nagahangyo sa imong balang espiritu nga magagiya kanamo sa among pagtuon. Nining takna kami nagahangyo nga ang langit nun nga kaalam ikabubo nimo kanamo. Aron among masabtan, among pagatun-an ug kini mahimong kabahin sa among pagkinabuhi Kristohanon. Aron among pagtuo malig-on ug kami maandam sa pagpadayag sa imong bugtong anak nga si Jesus. Salamat nga ikaw nagatubag sa pagampo, amo kini ginahangyo sa ngalan ng Jesus nga manluluwas. Amen. Promise to the persecuted. I am inviting you to read with me 2 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 12. And I'm requesting you to keep your Bibles with you during our study. I am reading from the King James Version, 2 Thessalonians chapter 1 verses 1 to 12. Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of the Thessalonians, in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth, so that we ourselves glory in you in the churches of God, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. Verse 5, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you, and to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Daghan sa mga theological scholars nagatuo nga ang ikaduhang Tesalonica nasulat ni Apostol Pablo between 52 to 54 AD, dili madugay kini human ang iyang naunang sulat ngadto kanila. Sa unang mga panahon, ang komunikasyon dili sama karon nga madali o efficient. Sa maong hinungdan, ang proseso sa pagpaabot og usa ka mensahe o pagdawat sa balos niini mukabat og mga binulan og tingali mga taas-taas nga panahon. Og dugang pa niini may mga puruhan nga anaay mukabat nga mga pagtulunan o may abot o may kailap sa iglesia sa Thessalonica
Mao nga ni nga si Apostol Pablo sa iyang ikaduha nga sulat sa Thessalonica, nagdugang sa pagpahimangno ug matawag nato kaning sulat ni Apostol Pablo usa ka follow up sa iyang unang sulat ngadto kanila. Apan sa dili pa niya ipaabot ang iyang mga pagbadlong, iya usa gitunol ang iyang mga pagdaig ug pagpasalamat ngadto sa Dios tungod sa kinabuhi sa mga kaigsuonan diha sa Thessalonica. Ang pangutana, unsa nga persecution ang gi-refer ni Paul sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Thessalonica? Dini makaigsuonan sa 2 Thessalonians wala gi-mention kung unsa nga persecution. But most likely, kini nga persecution gihimo sa mga Hudyo sama sa kaagi ni Apostol Pablo nga sa diha sa iyang pagbisita sa Thessalonica nga makita sa Buhat Kapitulo 17, the Jews or the Judaizers created an uproar and a riot that forced Paul to move to another place. Ang petsa nga nagapakita nga this was about 52 to 54 AD, nagapakita kanato nga si Emperor Nero mao ang emperor sa Roma nining panahona. And history will tell us that most of the persecutions during that time were confined in Rome. Therefore, we can assume nga kini nga persecution localized o kini gipaisigdahan sa mga Hudyo ngadto sa mga Christians. Apan dinhi ato makita that Paul encouraged the Thessalonians that in spite of their troubles, in spite of their persecutions, in spite of their afflictions, the second coming of Jesus Christ will break through human history and put an end to all their suffering. And furthermore, mga kaisunan, the revelation of Christ in glory will bring to those of us who are troubled not only vindication, but rest from all our troubles. Sama sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa unang bahin, iyang gipaabot ang iyang mga katahuran ngadto kanila. Sort of a greetings. Sa greetings ni Apostol Pablo, kung natong balikan ang verses 1 and 2 of 2 Thessalonians, Paul here, particularly in verse 2, says that, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Going back to verse 1, nagkanayon, in God our Father and the Lord Jesus Christ. There are two things that stand out in the greetings of Apostle Paul. Una at mamatikdan nga adunay kalahian ang unang Thessalonica ngadto sa ikaduhang Thessalonica sa introduction or sa katahuran or greetings nga gihatag ni Apostol Pablo sa iyang mga kaigsuonan ngadto sa Thessalonica. Kung itandi nato ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 ngadto sa ikaduhang Thessalonians verse 1 and 1, ang mga dinalan nagkanayon in God the Father. That's in 1 Thessalonians. However, sa 2 Thessalonians atong makita nga nagkanayon in God our Father, atong Amahan. This show a more personal touch. Mayngon na to nga si Apostol Pablo has endeared himself to the Thessalonians and he wanted to add a personal touch in his introduction sa ikaduhang sulat niya ngadto kanila nga niiyang gi-address in God our Father. Ikaduha nga punto din his introduction, dapat natong tagaan og pagtagad ang punto ni Apostol Pablo nga nagahisgot og grasya kauban ang kalinaw. As what I have said a while ago, ako kamong awhagon nga sa atong pagpadayon inyong tamdan, inyong basahon ang inyong mga Biblia. Verse 2 says, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dinhi si Apostol Pablo naghisgot may tungod sa kalinaw o grasya o kini nagakauban. If you observe, this is a common thread in many of the Pauline letters or epistles. This is not just a sort of a literary structure. This is there is a deep theological implications that come along with it.
sa paggamit ni Paul or ni Apostle Paul sa grasya o kalinaw sa kanunay niya mga sulat o mga pagtahod or greetings or introductions or even in the benedictions niya sa iyang mga sulat, there is a deep theological implications that come along with joining grace and peace. Mga kaigalan, ato ba nakaplagan nga ang grasya sa Dios ug ang saad sa kapasaluan sa atong mga sala nagahatag kanato og kalinaw sa atong kaugalingon? It is the grace of God. It is the assurance of His grace and mercy that gives us peace in ourselves. Sa maong kaagi si Apostol Pablo, taliwala sa iyang kahimtang ug nagian nga mga kalisdanan, sa gihapon makaingon nga kita dapat magkalipay, magmaya. In his letters, he always exhorts the believers to rejoice in the Lord. Nga naman mga kaigsunan, because si Apostol Pablo, mga hinigugma ko mga kaigsunan, has experienced the grace of God. And consequently, ana ay kalinaw diha kaniya nga maangkon lamang sa usa ka tawo nga nakabaton sa kasiguruan, sa kaluwasan, pinaagi sa grasya sa Dios. Only the assurance of salvation through the grace of God, regardless of our unworthiness, can bring us peace of the soul. There are people who look to themselves to attain righteousness. May mga tao karon nga naghunahuna nga pinagi sa ilang kaugalingon, ilang makabot ang pagkamataro. Sila naghunahuna nga makabot nila sa ilang pagpaningwa o pagpaningkamot ang pagkinabuhi nga hingpit. Apan mga kaigsuonan, there are two dangers in this method of finding righteousness in our own selves. Og ang duha ka mga katalagman, matawag nato kini both extremes. Ang katalagman sa pagpaningwa sa pagkamatarong pinaagi sa atong kaugalingon nga pagpangtingwa apart from the grace of God. One, this may bring us pride and a spirit of legalism. Sa atong pagpaningwa, sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, sa pagkabot, sa pagkamatarong gawa sa grasya sa Diyos, kita mamahimo mga garbuso o mga legalistic. Nagahuna-huna kita nga kita mas balaan sa uban. We will develop a holier-than-thou attitude if we seek righteousness apart from the grace of God. Tanaw na tong uban nga sad-an, kita maayo, kita mas balaan kaysa kaniya or sa kanila. So sa kamatang, on the other hand, on the other aspect, there is a feeling of doubt and uncertainty kung kita nagapaningwa sa pagkamatarong pinaagi sa atong kaugalingon. On the other extreme, I said legalism or the spirit of holier-than-thou attitude. On the other spectrum, ana ang pagbati sa uncertainty, doubt. Makapangutana ang usa ka tawo sa iyang pagpaningwa, sa iyang kaugalingon sa pagkamatarong, am I good enough to merit salvation? Paigo na ba kini ang akong pagkamatarong? Paigo na pa kini ang akong pagkamaayo aron ako makabot ang kaluwasan? Both of these are wrong. Only if we keep the focus of ourselves and keep our eyes on Jesus, we can experience such grace and peace. We should make no mistake, mga kaigsuonan. It is important for us to bear this in mind. That is why in the opening greetings of Paul to the Thessalonians, he made it plain to them na ang grasya sa Dios ug ang iyang kalinaw gikan kaniya, gikan samahan o gikan sa atong Ginoong Hesukristo mao'y magahatag og kadaugan sa kinabuhi sa mga Kristohanon.
Sa pagpadayon si Apostol Pablo nagapasalamat ngadto sa Dios sa kinaiya sa mga taga Thessalonica. Notice how strongly worded is his commendation. It says, verse 3, follow with me, we are bound to thank God always for you, brethren. We are bound. We are obligated. We ought to give thanks to God concerning you. Makaisunan kini nga mga words ni Apostol Pablo makaisunan, it brings a note of extreme necessity. Ang mga taga-Thessalonica, they deserve to be commended. They deserve to be praised. Sa unsa mga hinungdan nga si Apostol Pablo naga mapasalamaton ngadto sa Ginoo? Let us read again verses 4 to 10 of 2 Thessalonians chapter 1. So that we ourselves glory in you in the churches of God, for your patience and faith in your persecutions and tribulations that ye endure. Mao kini ang mga kinaiya, the virtues of the brethren in Thessalonica. They have the patience, they have the faith in spite of the persecutions and the tribulations that they endure. O kini nga mga virtues, mga kaigsuonan o mga kaigalan, they are demonstrated in the lives of the brethren. And this is a present experience sa ilang kinabuhi. So much so nga ang pagka-render sa English construction of the sentence is in the present tense. Nagapakita nga kini nga kinaiya, kini nga mga kinaiya na kitan or makitan sa mga katawhan o mga kaigsuonan sa Thessalonica sa adlaw-adlaw or inadlaw-adlaw nila nga pagkinabuhi. Apan gawa sa mga virtues nga gimension din nga mga kinaiya, unsay gidugang ni Apostol Pablo. What is the ultimate reason on top of all these virtues that Paul is thankful for? Mga kaigsuonan, it is because their virtues or these virtues demonstrate their readiness to Jesus' coming when all their afflictions, trials, and persecution will come to an end. So sa kabahin, makaigsunan, nagapikita si Apostol Pablo, iyang gidaig ang mga taga-Thessalonica ug iyang gipasalamatan ang Ginoo nini mga kinaiya sa mga taga-Thessalonians kay kini nga mga kinaiya makaisunan sa mga taga-Thessalonica nagapakita nga ang grasya sa Dios, the power of God is at work in the lives of the people in the Thessalonian church. Si Apostol Pablo sa pagpadayon sa iyang sulat naghatag og mga pagpadasig sa iglesia. Sa iglesia sa Thessalonica, tungod sila nagapadayon nga malig-on sa ilang pagtuo, taliwala sa nagapadayon usab nga mga paglutos. He particularly commends their patience in affliction. Ato mamarikdan nga sa 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 13 na itutulo ka mga kinaiya, tutulo ka mga virtues. These are faith, hope, charity, or love. But here in this passage in 2 Thessalonians chapter 1, here in this passage, faith, love, and patience are mentioned. Here, patience is substituted for hope. Dito sa 1 Corinto 13, versikulo 13, tuwa dito gimension ang paglaom. Dinhi sa ikaduhang Thessalonica, ang paglaom nga kini gipulihan sa usa sa pagpailob. This change is for a purpose, that Paul prepares his readers or the brethren in his discussion to the second coming, wherein their patience bring them to the realization of their hope. Sa 1 Corinto 13, versikulo 13, ang gihisgutan mao ang paglaom. Apan dinhi sa 1 Thessalonica 1, kini nga paglaom gipulihan sa usa sa pagpailob. Ug kini nga pagpailob mao ang magahatod sa mga taga-Thessalonica nga ilang makab-ot ug magtagamtaman ang ilang paglaom ngadto sa pagpadayag ni Ginoong Hesus.
The Thessalonian church, mga kaigsunan, is a classic example of Christian commitment. Taliwala sa persecution. Taliwala sa mga afflictions. Kaya nga naman, ang Thessalonian church, they put their hope in the coming of Christ, in the parousia, that in spite of the present affliction, they have the hope in the future nga ang ilang mga pag-antos, ang ilang mga giagian nga mga kalisdanan, ang mga paglutos, finally, they will be vindicated. Or sila, mga kaigsunan, mama-absuelto sa mga paglutos nga ilang naagian. Si Apostol Pablo, nagahisgod usab, may tungod sa mga paglutos. Ang uban nga mga katawhan, mga kaigsunan, nagahuna-huna, nga ang paglutos usa kini ka pagpahimutang sa paghukom sa Dios. Apang sa experience sa mga taga-Thessalonians, wala kini nagapasabot nga ang ilang naagian o mga ginaantos ng persecutions or afflictions, this is a demonstration of God's judgment upon them. Dili, mga kaigsunan, wala kini nagapasabot sa paghukom sa Dios, batok sa iya mga katawhan. Hinuon kini nagatudlo ngadto sa umalabot nga paghukom nga mag-absuelto sa mga ginalutos ng mga katawhan sa Dios. Ug dugang paniini, kini nagapakita nga mag-aabot ang adlaw nga panimaslan sa Dios. Kadto mga nagalutos sa iya mga katawhan, kung unsa ang ilang ginahimo ngadto sa mga anak sa Dios, ila usab kini matagamtaman. Kay ang Dios mausab maghatag sa iyang pagpanimalos. Ang mga nagahimo og dautan, mahadlok sa paghukom. Here in this passage, starting from verse 7 onwards, ato makita that God will take vengeance. Particularly verse 8, it says, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Mga kaigsunan, there is a notion that vengeance is contrary to the attribute of God. However, ang dinalan sa 2 Thessalonians na pakita, those who persecute the people of God will one day face the justice of God. And those who have experienced injustices in this present world, because of their loyalty to God, one day their faith will be vindicated. And at this present, we or they can look forward in confidence to God's future judgment. Sa gusto natong sa dili, mga kaigsunan, there are flaws. May mga kakulangon sa justice system sa kalibutan. Apan kita nakasiguro nga sa Ginoo, in God's justice system, it is fair and accurate. Dugang pa sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6, atong balikan magkadyot. Paul reminds the persecuted Thessalonians that the righteousness of God will demonstrate His approval of them in the present life. Their patience, their faith, in the face of trials will be vindicated by God. And this is a cause for Christian suffering or rejoicing in spite of suffering in this present world. Mga kaigsunan, dili malikayan nga ang mga katawhan sa Dios, bisan pa nining panahona, nagaantos, may mga trahedya, may mga kalisod, may mga paglutos, apan dili nato kinitan-ahon nga kini paghukom sa Dios. Kini, mga kaigsunan, is a cause to rejoice because we are participating in the suffering of God. But ultimately, nagaingon that God will vindicate His people. Sa kagiingon ko na kanina, daghan sa mga nagatuon sa Biblia
may kakuli sa pagdawat sa pagtulunan, may tungod sa pagpanimalos sa Dios. Sila naganahuna nga ang pagpanimalos o pagsilot sukwahi sa kinaiya sa Dios. To them, infliction of suffering and the idea of vengeance or a payback is contradictory to the attributes of God such as love, grace, and mercy. This may be partly due to the understanding of the English word vengeance, ang pagpanimalos. Vengeance in the English gives the idea of excessive brutality. Sa ato pagsabot sa pagpanimalos, kini nagapakita sa ngilad nga pagbuhat sa dautan sa tao nga sad-an diha kanato. Sama sa ato makit-an sa mga salida, ang mga pagpanimalos ngilngig ug hilabi ka violent or violente mga kaigsunan. Apan ang vengeance nga gitranslate sa English kini nagagikan sa Griego nga pinulungan ekdikesis. The same root of the word just, righteous, and justice. Nga sa ato pa, dikaios. Dikaios means just or righteous. This could mean that the word vengeance dapat unta samton sa iyang original intention sa Griego nga giving out of justice. In other words, vengeance should be interpreted as giving out of justice. Dili dapat sabton nga pagpanimalos tungod sa kapungot o kasuko nga hilabihan nga walay paghuna-huna unsa nga kadautan ang mahimo. On the other hand, mga kaigsunan, love, grace, and mercy are not only the attributes of God. Uban nga mga scholars nga naghunahuna nga ang vengeance is against or contradictory to the values or virtues of God or attributes of God that are love, grace, and mercy. However, dili lamang kini mo'y mga kinaiya or attributes sa Dios. Justice in the context of God is always coupled with mercy. They always go together. The idea of vengeance or judgment is not foreign idea in the Bible. Romans chapter 5 verse 2. Akong tagaan ug panahon sa pagbasa, mga kaigsunan, kini nga dinalan that God will grant or implement justice. Romans chapter 12 verses 19. Dearly beloved, nagkanayon, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Bisan pa sa Pininiag 16:4 hangtod sa 7, kini nga mga versikulo are quite clear on the issue that God will bring judgment and vengeance. Ang pangutana, how can a holy and just God forever tolerate evil and injustice? Mga kaigsunan, this is a notion we should not be slow to accept. Nga nagkanayon ang Biblia, nga ang Ginoo balaan ug makatarunganon, nga ni dili siya makaantos nga ang kadautan ug ang inhustisya magapadayon sa walay katapusan. Even earthly governance cannot escape the use of violence at some point to enforce order. Ang pagpanimalos murag dili kaayo maayo nga hulagway apan kini nagahatag og kasiguruhan nga ang Dios dili magpakuli sa pagpaundang sa bisag unsang pamaagi sa tanang katawhan. Sa katapusan ng mga bahin ni ining kapitulo, si Apostol Pablo nagabalik sa iyang punting ngadto sa mga taga Tesalonica nga ilang hinumduman nga taliwala sa mga kalisod, sa mga pag-antos, ang paglaom sa pagpariyag
sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo mo'y magahatag og katapusan sa ilang mga pag-antos ug ilang matagamtaman ang katumanan sa ilang paglaom ug damlag sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesus. Akong ipanginaot nga ang paglaom sa taga Tesalonica ato usab mabatnan upa aron nga sa atong pag-alagad atong matagamtuman ang kalinaw ug ang kalipay samtang nagapaabot sa atong buhing Dios nga si Hesukristo nga magpadayag aron sa pagkuha kanatong tanan sa pagdala sa puluyanan nga giandam sa mga linuwas.